po ngayon ay nasa ika-25 linggo sa karaniwang panahon. At ang atin pong mga pagbasa ay tumutukoy sa kadakilaan ng Diyos. Sabihin nga po natin, kadakilaan ng Diyos. Medyo lakas natin. Kadakilaan ng Diyos. Very good. Kadakilaan ng Diyos. Unang pagbasa pa lang, ikalawang pagbasa, at sa ating mabuting kita, narinig natin kung paanong sinabi ng Panginoon, ang nais na maging dakila, dapat maging lingkod ng lahat. Ang nais na maging dakila, dapat mahuli sa lahat. Maging tagapagsilbi ng lahat. Amen? Kadakilaan ng Diyos. Siguro po, ito yung magandang pagnilayan sa umaga pong ito. Ika-25 linggo sa pangkaraniwang panahon. How can we be great in the eyes of the Lord? Paano ba talaga ang maging dakila sa harapan ng Diyos? Paano ba talaga maging great in the eyes of this God? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umagang ito. Tatlong mga paraan, tatlong mga pagtingin sa kadakilaan ng Diyos. Una, ang katotohanan, mga kapatid ko, na ang kadakilaan makikita sa kabutihan at paglilingkod. Ulitin ko, na ang kadakilaan makikita sa kabutihan at paglilingkod. That greatness must be seen in goodness and service. Sabihin nga po natin, goodness and service. Medyo lakas natin. Goodness and service. Very good. Totoo po yun. Gone are the days that this greatness can be defined as wealth. Gone are the days that greatness can be defined as guns, treasure. No. Gone are the days that this greatness can be defined as territory, position. Gone are the days, my dear friends, that greatness can be defined as money. Paano natin ipinapakahulugan ang kadakilaan? Kung sino ang malakas kay mayor, kung sino ang malakas kay gob, kung sino ang maraming bodyguard, gone are those days. Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Kung sino ang nais na maging dakila, maging lingkod ng lahat. At ano ang ginawa ng Panginoon? Tumawag siya ng isang maliit na bata. Sa original Greek na ginamit, ang tawag po doon ay hindi po bata eh. Sa original Greek, kapag ka po binalikan ninyo yung original na pagkakatranslate, ang ginamit ay paidon. Paidon. Ibig sabihin, servant, alila. Tumawag siya ng isang katulong. Tumawag siya ng isang servant. At anong ginawa niya? Gusto ninyong maging great? Ito ang great. It is as if Jesus is saying, greatness can now be defined as service, goodness. Amen? Tatanungin ko po kayo, are you really great in the eyes of God? Ulitin ko. Are you really great in the eyes of God?
Baka po maraming ang mga humahanga sa inyo. But you are doing what is contrary to the gospel. It's not greatness. Amen. Baka po marami nga kayong mga tagasunod, and yet you are doing what is contrary to the will of God. It's not greatness. Amen. Mga kapatid, hindi na po pera ang sukatan ngayon. Ang sukatan ngayon, kung gaano ka naging kabuti. Hindi na po uso ngayon yung payamanan. Ang uso na ngayon, pasayahan. Ang uso na ngayon, pabutihan. Sapagkat nakita natin, because of the pandemic, wala palang halaga ang pera. Wala palang halaga ang mga lupa. Wala palang halaga ang mga bagay-bagay. Ang pinakamahalaga pala ngayon ay kung naging mabuti kang tao sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Tatanungin ko po kayo, may oras pa, naging mabuti ba kayong nanay? Naging mabuti ba kayong tatay? Naging mabuti ba akong pari? Naging mabuti ba kayong guro? Naging mabuti ba kayong estudyante? You want to be labeled as great in the eyes of God? Do good, serve other people. Amen? Greatness through goodness and service. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lamang po greatness through goodness and service. The second is, if you want to be labeled as great in the eyes of God, you need to always do the right thing. Sabihin nga po natin, do the right thing. Medyo lakas natin. Do the right thing. Very good. Ano pong sabi ng ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago? Minsan, matetempt tayo na gumawa ng mali, but do the right thing. Amen. Minsan, matutukso tayo na gumawa ng salungat. Minsan yung mga bagay na mayroon tayo, gagamitin natin sa mga luho, sa layaw, sa kasalanan. But the invitation of James in the second reading is, do the right thing. Minsan po, may mga taong lumalapit sa akin, nagsasabi sila ng mga problema. Father, ganito po ang ginawa sa akin. Father, ito po ang sitwasyon. Father, ginaganito ako ng aking asawa. Tapos sasabihin ko yung payo ko. Tapos sasabihin niya sa akin, Father, ang hirap. Hey, do you expect me really to say the contrary? Sasabihin ko ba sa'yo, ay okay lang yan, magpakatanga ka na lang. Ganon. Hey, okay lang yan, okay lang yan. Total naman, ginagawa mo na yan for so long at time. Ganon. Mga kapatid, always do the right thing. Speak the right thing. See what is right and no other else. Tandaan niyo po yun. You want to be labeled as great in the eyes of God, gumawa tayo ng mabuti palagi. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin ulit ang ating Panginoon. Ikatlo. Ano po ulit yung una? Greatness through goodness and service. Very good. Ikalawa, always do the right
thing. At ikatlo, bear everything with Christ. Sabihin natin, bear everything with Christ. Very good. Totoo po yun. I think this is the most opportune reminder to all of us today. Bear everything with Christ. Ano pong sabi ng ating unang pagbasa? Yung mga matutuwid, talaga sinusubok yan ng mga hindi matutuwid. Ng pagkakataon. Darating yung pagkakataon sa buhay ninyo na gagawan kayo ng masama ng ibang tao. Darating yung pagkakataon sa buhay ninyo na lulukohin kayo, sasaktan kayo, babaliwalain kayo. Darating yung pagkakataon sa buhay ninyo, hindi pa siguro ninyo ito nararanasan o hindi pa ninyo siguro ito naiintindihan. Pero darating yung pagkakataon, katulad ng ginagawa ng mga masasamang tao sa ating unang pagbasa, aalipustain kayo. O kung naranasan na ninyo ito yung dapat ninyong gawin. Bear everything with Christ. Minsan kasi ang tendency sa atin, gumante. Amen? I want to get even. Sinaktan mo ko, sasaktan kita. Niloko mo ko, lolokohin kita. In that way, my dear friends, hindi po tayo nakakatulong na ihinto kung ano ang mali. Kaya nga anong sabi ng ating unang pagbasa, yung mga matuwid, masasaktan yan. Yung mga matuwid, papahirapan yan. May mga pagsubok pa rin, nakakaharapin ang mga matuwid na tao. Pero, anong sabi ng unang pagbasa ng Aklat ng Karunungan? It is the Lord who will do what is just to those people who wronged you. Ang Diyos ang kakampi natin sa lahat ng ito. Sinaktan ka, magsumbong ka sa Kanya. Abay, wala naman tayong ginagawang masama. Kung ano-anong sinasabi nila, abay, sumbong mo sa Kanya. Amen? Wala ka namang ginagawang masama. Tapos sila, isip ng isip kung paano ka masisira. Aba, isumbong mo sa Kanya. Amen? Nalilimutan ata nila na ang mga matuwid, kakampi ang Panginoon. Nalilimutan ata nila na ang mabait, kakampi ang langit. Tandaan ninyo, kung kayo ginagawa ng pangit, carry lang yan. Push lang ng push. Darating ang panahon, ang Diyos ang gaganti sa lahat ng ito. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. 3 punto. What are the reminders of this 25th Sunday in ordinary time? How are we going to be labeled as great in the kingdom of God? Greatness through goodness and service. Always do the right thing. Bear everything with Christ. Sabi po ng isang kanta, there's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul
and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears inside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth, that the hero lies in you. Mga kapatid, ito siguro yung magandang paalala. Huwag kayong mag-alala kung kayo'y nahihirapan. Huwag kayong mag-alala kung kayo'y sinasaktan. Huwag kayong mag-alala kung kayo'y wala. Tandaan ninyo, tutulungan tayo ng Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Palaging nasa panig natin ang Diyos. Siya ang bahala. Basta tayo sa Kanya magtiwala.